no, dito sa Roma 12:14 to 21, sinasabi dito no na ipagdasal mo sa Diyos at ipanalangin mo yung mga taong nananakit sa iyo. Ipanalangin mo at hindi i-curse. No? Sa atin kasi dito, pag may galit kasi tayo sa ating kapwa, minsan nakakalimutan na natin no, na kung ano yung tama at mali. Minsan, dinadaig na talaga tayo ng kasamaan nandito sa ating puso kaysa mismo sa paggawa ng kabutihan. Sinabi dito sa 21 no, na huwag kang magpadaig sa masama. Instead, daigin mo ang masama sa pamamagitan ng paggawa mo ng kabutihan. No? Kung ang iyong kaaway nauuhaw, painumin mo siya. Kung nagugutom, pakainin mo siya. Sa ganitong paraan na yung ginagawa, mahihiya sa iyo. Sa ganitong paraan kasi no, na dapat tayo ay magmahalan dito sa ating mundo. Kasi kapwa tao dito sa mundong ito, iisa lang ang Diyos. Iisa lang tayo. Nag-iisa lang ang Diyos na pinagmulan natin. Siya ang may lalang sa atin. Mula sa simula, ginawa niya ang tao. Kung ang isang tao nagkakasala sa iyo, lagi mong tatandaan, hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Kasi ang mga nagagawa niya, tulak lang yan sa maling takbo ng isip at puso kung saan kinokontrol ni Satanas. No? Ang gusto sa ating Panginoon is magpapatawad kung sakali man ang tao ay nagkakasala sa atin. No? Dito, ayon kasi dito no, na yung pag ano sa ating tao, kailangan pantay-pantay yung ano ba tawag ito, pagtagad, no? Yung basta ganun, yung pagtagad mo sa tao ay kailangan pantay-pantay na walang mataas or mababa or mayaman or mahirap. Kailangan yung pantay-pantay yung paningin mo sa kapwa. Kasi marami sa atin dito no, na di porket mayaman ang isang tao, ganito, ganyan, dito ka, mahirap ka, dito ka. Ganyan dito sa mundong ito. May mga tao talaga no, na tingin din nila sa kanilang sarili na dahil nga sa mga bagay na naabot nila, nagiging mataas na sila at ang pangit ng pagtrato nila sa mga nasa baba. No, sana wag tayo magiging sakim sa mga kayamanan nandito sa atin. At tayo naman no, na inaapi ng mga tao, wag naman sana tayo magtanim ng galit, instead no, magpapatawad tayo. Kasi ang sabi ng ating Panginoon dito, kailangan no, na wag tayong gaganti. Kasi ang sinabi ng ating Panginoon, ako ang gaganti at ako ang magbabayad. No? Sa Kanya ang paghiganti at siya rin ang magbabayad. So walang karapatan ng tao niyan. Tayo dito sa mundong ito, kailangan mamumuhay tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Hindi yung mamumuhay tayo sa sarili nating paraan. Gawin natin yung kaya-aya kung saan kinalulugdan tayo. Di bali na tayo ay apihin kaysa mismo na tayo ay mga api. Lagi niyong tatandaan na ang mga luha na tumutulo sa inyong mga mata ay hindi talaga yan ini-ignore ng Panginoon. Sinasabi dito sa kasulatan, ang Panginoon malapit sa mga taong nawawala ng pag-asa at samaran ang puso. Lagi niyong tatandaan yan. Ang bawat luha na tumutulo sa inyong mga mata, nagiging witness yan. Sigaw yan. Sisigaw yan doon sa Panginoon na akala niyo baliwala lang. Yung mga tao na siyang dahilan kung bakit tumulo ang iyong luha pagdating ng araw, mas malala pa kaysa sa Sodoma at Gomora ang mangyayari sa mga taong ganyan. Kaya ang tangi natin gagawin ay magpapatawad at ipasa Diyos natin ang lahat ng bagay, ang ganito mga pangyayari. Lagi niyong tatandaan, ang mga bagay sa mundong ito ay lilipas. Kung sila ay nagiging alipin sa mga ganyang bagay at dahil dyan, nagiging mapagmataas. At kapag sabi na ng mga masama, matuto tayo magpatawad. Kasi sabi ng ating Panginoon, no, huwag kang magpadaig sa masama. Instead, talunin mo or daigin mo ang masama sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon si Kristo, di ba, no, na pag sinampal ka sa kabila, ipasampal mo rin yung kabila mo. Pisngi. Pag may magkuha sa iyong pang itaas na damit, ibigay mo rin yung nasa pang-ilalim mo. No? Kasi sa ganito mga pangyayari, ang Diyos lang talaga ang gaganti. Matindi ang sasapitin ng mga tao niyan.
Doon sa kasulatan sa sinabi sa Jeremiah, sasabi ng ating Panginoon, babala sa mga tao no, na nang aapi sa kanyang mga tao na patuloy nagpapakumbaba. Sinabi niya na hindi maganda ang sasapitin sa mga tao. Gumagawa talaga ng ganyan sa kanyang mga tao. Ang Diyos mismo, hayaan niyo ang Diyos mismo ang siyang gaganti para sa inyo. Makikita niyo kung gaano kapait no, na matatamo nila ang ganti ng Diyos para sa inyo. Lagi niyo tatandaan, noong unang panahon, walang kalaban-laban ng mga taong Israelita sa panahon ni Moises, sa mga Ehiptohanon. Pero ano nangyayari sa mga Ehiptohanon, sa mga Egyptian? Ubos lang kamatay doon sa ilog na yun, sa Red Sea ba yun? Walang kalaban-laban tayo. Ano lang, kung walang tayong kalaban-laban, magpatuloy tayong pakumbaba sa ating sarili, magpapatawad. Kasi lagi mong tatandaan ang sinabi ng ating Panginoon si Kristo, di ba? Noong unang panahon, sa inyo ang panahon na ito habang ang kadiliman pa ang naghahari. E paano kung darating yung liwanag? Sa ngayon, inaapi kayo, magpakumbaba kayo dahil sa ngayon, kung sa kanila, para sa kanila ang liwanag o ang panahon, habang ang kadiliman pa ang naghahari at inaapi-api kayo, darating ang panahon na liliwanag at sisikat ang araw sa ating Panginoong Jesucristo. Pagdating ng araw, makikita nyo ang diferensya, baka makatulad yan doon sa mayaman at si Lazaro. At kayo ay magiging example kayo ni Lazaro. At yung mga tao na yung mapangapi ay magiging katulad doon sa mayaman. Ano nangyayari doon sa mga tao mayaman? Diba itinapon doon sa impyerno? Inilayo siya sa presensya ng Panginoon. Nung nakita niya si Lazaro na ganito, ganyan, nainggit na siya. Kasi andun siya sa ni Abraham, tapos siya andun siya nagtitiis sa impyerno. Ganyan ang mangyayari. Sa pang-aapi ng mga mayayaman noon kay Lazaro, hinahayaan niya lang. Humihingi siya na makain, hindi siya binibigyan. Tapos pag may mahulog ng mga pagkain na tira-tira, imbis kakainin pa niya, sinasalo pa at inaagawan pa siya ng mga aso. Pero pareho silang namamatay. Ano nangyayari? Nagiging baliktad ang sitwasyon. Ganun din ang mangyayari dito sa mundong ito. Lagi niyo lang tandaan dito sa Roma chapter 12 verse 14, no? Sabi dito, no, na kung ang isang tao gawan ka ng masama, huwag mong gantihan ng masama. Instead, gantihan mo siya ng kagandahan, ng kabutihan. Gantihan mo siya ng kabutihan. Sa ganitong paraan, kalulugdan ka ng Panginoon. Hindi yung pag kinantihan ka ng masama, ginawan ka ng masama, gaganti ka rin ng kasamaan. Hindi yun maganda. No? Instead na ang Diyos matutuwa sa iyo, magagalit na lang. At ikaw at siya nagiging pareho. Walang pagkakaiba. So lagi natin tatandaan to. Ito sa Roma chapter 12 verse 14 to 21. Mababasa natin dito, no? Kung paano natin itrato ang isang tao. No, kung gawan tayo ng masama, instead na balikan natin siya sa kanyang ginawang kasamaan. Kasi ang ugali ng tao is ganito eh. Pag ginawan tayo ng masama, hindi tayo nagpapatawad. Minsan tatanim tayo ng galit. At sa hindi katagalan, gaganti tayo. Hindi tayo marunong papatawad. Ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo, kung ang isang tao magkasala sa iyo at lalapit sa iyo ng 7 beses patawarin mo. 77 times 7 tayo magpapatawad sa isang tao na siyang lalapit sa atin. Lagi natin tatandaan dito sa mundong ito. Lilipas tayo at tao lamang tayo dito sa mundong ito. Huwag tayo magpapadala o magpapadaig sa mga takbo ng maling isip natin dito or magpadala ka sa mga maling advices ng ibang tao para magkaroon ka ng galit sa kapwa. Magpapatawad, walang iba ang gusto ng Panginoon sa atin. Magpakumbaba, magpapatawad. Kung may gagawa sa natin ng masama, gawaan tayo ng masama, balikan sila natin ng kabutihan. Huwag tayong magpapadaig sa kasamaan. Instead, daigin natin ang kasamaan sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan. Ganyan ang gusto o kalooban ng ating Panginoon na gusto niya gawin sa atin. Kasi hindi ang tao na namumuhay sa pagsunod sa kautusan ng Diyos o sa kautusan ni Moises
na nagiging matuwid ang isang tao, kundi nagiging matuwid ang isang tao sa pananampalataya natin sa ating Panginoon sa Kristo at kung paano natin sinusunod ang kanyang kalooban at ang kanyang salita. Kasi nga sinasabi ng ating Panginoon, bakit niyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon kung hindi rin niyo naman sinusunod ang aking sinasabi sa inyo? Kung ang gusto ng ating Panginoon is ganito, magpapatawad tayo. Tapos tawag tayo ng tawag sa Panginoon, eh, hindi naman tayo nagpapatawad sa ating kapwa. Pag may gumawa sa atin ng kasamaan, binalikan din natin ng kasamaan, eh paano tayo mapapatawad ng ating Panginoon? Yung mga tao na sinasabi, yung mga tao na nagsasabi na walang Panginoon at ikaw naman tao na naniniwala ni Kristo at naniniwala sa Diyos, pero hindi namumuhay sa mga salita ng ating Panginoon ay walang pagkakaiba. Walang pagkakaiba yun. Ang taong unbeliever at saka ikaw, tao na Kristiyano, na namumuhay kaya ka sa salita ng Panginoon, naniniwala kay Kristo, pero hindi namumuhay sa kanyang salita, ay walang pagkakaiba yun. Kasi ang tao na naniniwala kay Kristo ay namumuhay sa kanyang salita. Kung hindi tayo namumuhay sa kanyang salita, ay hindi tayo karapat-dapat magiging kanyang tagasunod. So hanggang dito na lang. Maraming salamat and God bless you. Amen.